Okay, nagtataas ng kamay si RCX, Christopher Martinez. Nagsunod-sunod lang po kasi kaming pumunta po ng Pantalan po nung tinawagan po kami ng Chugs. Ikaw rin, tinawagan ni Chugs. Sino pa? RC. Kayo rin. Tinawagan din kayo ni Chugs. Yes po, Mr. Chair. Kilala niyo si Chugs? Yes po. Siya po yung nagdi-dispatch from, siguro from broker po to broker to client. Siya po yung nag-bridge sa amin to trackers po. Hindi taga-customs? Hindi po. Pero may contact sa customs. Hindi po namin alam, Mr. Chair. Ay, hindi naman pwede rin, hindi nyo alam personal, pero maaring nating sabihin dahil may kausap siya sa customs eh. Hindi naman kayo papapasukin doon sa customs kung hindi sila sa Pantalan. Pagkatapos ng Pantalan, saan kayo pinapunta? Tumawag si Chug, saan kayo pinapunta? Sa loob po ng pier. Sa loob ng pier? Opo. Sinong kausap nyo sa loob ng pier pagpasok nyo? Sa may pagpasok kasi ng boat, doon po kami kumukuha ng location para malaman namin kung asan po yung container na ikakarga po doon sa tapos namin. Nung nalaman nyo location, diretso na kayo. Kinarga po namin, tapos paglabas po namin, diretso na po kami, tapos tumawag na lang po kung saan po dadalhin. Binuksan ninyo? Hindi po. Bawal po kami magbukas ng container pag nasa pier po. Kailangan nasa warehouse lang po. Sila na magbubukas. So mula pier, papunta ng Bulacan po. Bulacan. Okay. Kayo rin, Bulacan. Kayo rin, Bulacan. O ano nangyari pagkatapos? Teka, bago kayo nag-dispatcha, may kausap kayo doon sa loob ng pier? Wala po. Wala kayong... Yun lang pong location po. Tapos sa exit po, location lang din po na kung saan galing yung container. So walang customs na sumunong sa inyo? Wala po. Pagdating ka lang po dito sa may tinatawag po nilang SBMA, sa may gate po ng doon lang po, nagpapasa lang po ng mga gate pass, yun lang po, tapos makakal. Wala kayong bantay? Wala po. Walang taga-customs na sumama sa inyo? Wala po. Kasi sabi, underguard kayo. Tama ba? Alam nyo ba yung underguard? Hindi. May Alam nyo? bantay po. Ha? Yung may bantay po. Oo. Wala naman po kami alam na may bantay po kami. Pero dati, pag nagde-deliver kayo, minsan may bantay. Wala rin po. Sa lahat ng delivery nyo dati? Opo. Walang bantay lagi? Wala naman po. Oo, pinapupunta kayo saan? Bulacan. Hanggat po kami na Okay, so kayong ano yun, sabay-sabay na kayo o iba-iba oras? nagkita-kita lang po kami doon, sir. So nag-convoy kayo? Nung At- lalo po kami, nung dinala po kami sa FTI, doon na po kami O teka muna, masyadong mabilis. Wala pa tayo doon. Nandito pa lang tayo sa Angat. Sige, boss. Oh, Sir. sige. Nung nasa hanggat na po kami, doon lang po kami nagkita-kita. Ako po yung lang truck po ako. Sumunod po si RCX, ay RNC po. So, okay. Kami po dalawa sa Anong oras kayo umalis ng Subic? Ako maaga po, mga 8 na po siguro, ganyan po. Tapos, kayo, anong oras kayo umalis ng Subic? Mga 10 po siguro. Okay. At si Mr. Gerald, anong oras kayo umalis ng Subic? Mga 10 din po siguro, sir. So, halos magkasabay kayo ni RCX. Nauna ng 2 oras si JB's. Okay. Saan kayo nagtagpo? Sa ano po, nagtugpo kami ni RNC sa hanggat na po. Sa Angat. Oo. Si RCX tracking saan? Doon lang din po sa Angat. Sumunod lang. Ako po kasi huling dumating doon sa Angat. So, pagdating nyo sa Angat, nasaan kayo sa Angat? Malaki Angat eh. Naka-standby lang po ako mismo doon sa sa bakanting lote. Bakit doon sa bakanting lote? Mag-aantay lang po daw ng tawag bago daw po pumasok doon sa... Sino na naman ang nagsabing magantay ng tawag? Yung mga sumalubong po sa aming tao doon na hindi naman po namin kilala. Sumalubong sa inyo sa Angat? Opo. Okay. Bago kayo umalis, balikan ko na ng konti, ng Subic, may customs kayong kumausap? Yung nagbigay ng yung location sa booth, meron? Taga-customs? Wala po. Sino yung nasa booth? Yung operator lang po sir ng Hindi taga-customs yun. Hindi. Security lang yun. Doon lang po mismo sa sir, sa NCT, sa pier po mismo. Karan po ng pier. So, mula nung pumasok kayo ng
ng pier, hanggang paglabas nyo ng Subic, walang kumausap sa inyo na taga-customs. Wala po. Yung Chugs lang. Opo. So, kayong tatlo, kinausap ni Chugs. Opo. Tama? Yes po. Okay. So, pagdating nyo doon sa Angat, at nagtagpo kayo ron, at sinabi maghintay lang kayo, gaano kayo katagal naghintay? Mga 2 oras po. So, anong oras na yun? Malis ka ng alas 8, dumating ka doon ng anong oras? Nung dumating po kami, madaling araw na po. Alauna po, ganyan. Ba't ganun katagal? Ganun ba kalayo yung... Kasi po, nag-iba po yung ruta eh. Okay. Dadaan po ako sa Baliwag, Bulacan. Tumawag po sa akin si Sir Chugs na ginagawa po yung daan ng Angat. Bali, umikot po ulit ako. Dadaan po ng Bukawi po. Doon po kami dumaan, Bukawi. Siya pa nagsabi sa iyo nang ginagawa yung daan, kaya kailangan umikot po kami. Kaya natagalan po. ginagawa ba talaga yung daan? Hindi mo alam. Hindi ko na po nakita kung ginagawa. Kaya nga, sinabi lang, huwag na kayong tutuloy ng... Yung daan ko po kasi mas mabilis po doon Baliwag, Bulacan nung pong tumawag sila, nag-U-turn po ako. Bumalik po ako sa Bukawi, doon po ako lalaro. Kayo, ganun din, tinawagan din kayo. Opo, ganun din po. Ganun din, may sira yung daan, kaya Opo. Yun din po yung sinabi sa sa'yo rin. Yes po, Your Honor. Mga anong oras kayo tinawagan? Kasi umalis ka ng alas 8, umalis kayo ng alas 10. Opo, mga mga 12 po siguro nung sinabi pong sarado yung yung daan sa National Road papuntang Angat po. Nasa gawing Baliwag pa lang po ako ng bypass. So, change. Bago na plano, wala nang Angat. Opo. Di ba? So, gaano kayo katagal naghintay doon sa bakanteng lote? Opo, dumating po ako doon, magliliwanag na po Pero nung... Yung bakanteng lote sa Angat. Opo. Tapos tsaka kayo tinawagan na bumalik. Dadalhin daw po ulit kami ng Valenzuela. Okay, sorry ha. Pinaikot kayo, kaya nagtagal, inumagan na kayo pagdating ng Angat. Tapos nakaabang kayo ron, tapos tinawagan kayo, at sabi, hindi na sa Angat, sa Valenzuela na. Nung una po, sinabihan lang po muna kami na standby lang po muna at antayin po yung tawag po ng pagdadalan na po sa amin. Tapos nung na po, sabi po, lilipat po kami ng Valenzuela. Okay. So, tatlo na kayong sabay-sabay papunta ng Valenzuela. Opo. Doon po kami, habang papunta ng Valenzuela, sige, tuloy mo. doon po na po kami nagkakasama-sama sa papuntang, nilipat po kami ng FTI bigla sa Parañaque po. So, hindi na Valenzuela, FTI na. Hindi na po sa Venezuela. Okay. Okay. So, hindi na Angat, Valenzuela. So, pagdating ng, umabot ba kayo ng Valenzuela? Umabot po kami. Pagdating namin Venezuela, hindi po alam kung saan location po talaga ibababa. Ngayon, dinala po kami sa FTI. Na di namin alam yung may pound na po pala kami. Kasi ang alam ninyo, I-discarga po. ha? I-discarga po yung... Ididiskarga. Oo, yung pangkat namin. So, kailan kayo tinawagan para pumunta ng FTI? Yung mismo araw din po na... Kaya nga, so dumating na kayo sa Valenzuela? Hindi po kami tinawagan doon, sir. Hindi kayo tinawagan? Nasa Angat po kami nung sinabi pong, nung nakaplano na pong papunta po kami ng Valenzuela, may na po sa amin, nakasubaybay na po palang magdadala sa amin sa FTI. Kaya nung mga nakaparada po kami sa Pakanting Lote, pinagtatawag lang po kami para kumpulan po kami nung... Hindi pa kayo nakakabiyaheng Valenzuela na dapat sana papunta ng Valenzuela, may sumalubong na sa inyo para FTI na. Hindi po, papunta po sana kami ng ng Angat. Tapos nung nasa Angat na po kami, lilipat po sana kami ng Valenzuela. Kaso po, may na. Oo nga, hindi pa nga kayo nakakabiyaheng Valenzuela, andun pa kayo sa Angat, may sumalubong na sa inyo sa Angat,
at sinabi, o hindi na, Valenzuela. Opo, yun lang po. Ang sabi lang po, escort po sila ng pangarga. Sino yung mga yun? Mga ano po ng Customs? hindi ko rin po kilala kung ano, basta Ano bantay po. pakilala nila sa inyo? Sabi po nila, sila daw po yung mag-escort nung ano po namin pangarga. Yung po pala, diretso na po kami ng FTI. Wala nagsabi, kami taga-DA, kami Customs, kami Wala pong nagsabi sa akin ganun. basta sumunod na lang kayo. Opo, kasi ang alam po namin, sila po yung may-ari ng pangarga. Yes, Yusek Tarad. Good morning, Mr. Chair. May I just read their own affidavits, sworn affidavits? Go ahead. Kasi parang nagkalimutan na checkpoint na namin sila eh. O, checkpoint pala kayo eh. Tama? O hindi nyo alam, affidavit ninyo yan. Go ahead. Nung 1700 hours, so 5 p.m., nung nandun kami sa loob ng pantalan ng Subic, tumawag sa amin si Chugs upang sabihin na sa Valenzuela namin dadalhin ang mga kargamento. Walang mga dokumento ang ibinigay sa amin ni Chugs. Basta lang siya tumawag sa amin para sabihin na sa Valenzuela namin dalhin ang kargamento. Number 6, mula sa pantalan ng Subic, mga 1900 hours or 7 p.m., kami ay bumiyahe ng patungong Valenzuela. Subalit nung nandun na kami sa may bandang Baliwag, Bulacan, mga 8:30 kami, ay tinawagan ni Chugs upang sabihin na wag nang dalhin sa Valenzuela ang dala namin mga kargamento. Sa puntong ito, kami ay nalito sa aming destinasyon at hindi na namin alam kung saan papunta at saan dadalhin ang mga kargamento. Number 7, noong mga 2 a.m. ng 28 June sa Barangay Donasyon, Angat, Bulacan, kami ay hinarang ng Angat PNP at mga operatiba ng Department of Agriculture, Inspectorate and Enforcement. At kami ay kusang bumaba sa amin mga trailer truck. Launan ay tinanong kami ng mga taga-DAIE at hinanapan ng import clearance, bill of lading at exit gate pass mula sa SBMA. Pero wala kami na ipakita sa kanila. Tinanong din kami kung ano ang nilalaman ng dala naming mga kargamento, pero hindi namin alam. Number 8, habang isinasagawa ang pagharang ng PNP, Angat at DAIE, nandun din ang ilan sa mga Bureau of Customs, Subic personnel, upang kami ay ipagtanggol. Pero kinalaunan ay umalis din sila. Number 9, pagkatapos ng pagharang sa amin ng PNP at DAIE sa Angat, Bulacan, kami ay tumungo sa Valenzuela upang ihatid sana ang mga kargamento. Ngunit pagdating namin sa nasabing lugar, ay hindi naman namin alam kung saan eksaktong lugar dadalhin o ibabagsak ang mga dala naming kargamento. Kaya mula sa Valenzuela, 7 p.m. na ng gabi, kami ay dinala ng mga operatiba ng DAIE sa pamumuno nila Toby Ebuen at Sunny Tamayo sa Food Terminal Compound, Taguig City para sa safekeeping ng amin mga dalang kargamento, para sa gagawing investigasyon at inspeksyon ng mga otoridad. Thank you. Oh, kulang-kulang yung kwento nyo eh. Kayo ba sumulat nito? Kayo ba ang pumirma rito? Gerald, Mr. Cahote? May nanakam po talaga kaming salaysay, sir, sa FTI. Ay, sa FTI na pala. FTI na. Kaya nga, so salaysay ninyo ito. Opo. So tama ito. Opo. So medyo... Pero ang aliliwanagin ko lang po yung pagkakahuli po sa amin sa Angat. Yung sinasabi pong kami. Hindi na po kasi namin malaman kung sino po yung mga taong nag-ano po sa amin. Kung sila po talaga yung may-ari ng pangarga o... Kasi yun po talaga isabi sa akin eh. Kaya sumunod lang din po kami papuntang FTI. Hindi, pero ang sinasabi nyo rito, hindi kayo sa Angat, sa Hanggat kayo hinarang. Okay. Ng DA. Okay. So, ngayon naalala na ninyo, DA pala yun. Tama. Hindi po namin alam na DA po yun. Ba't ko sinasabi rito, hinarang kayo ng DA? Kayo pumirma rito, di ba?